We're all blessed po, no, na nakarating tayo dito, na inalaw ni Lord na maka-attend tayo ngayong umaga dito sa ating celebration, di ba? It's a blessing, di ba po? Agree po ba kayo doon? Amen? Nakarating ka dito kahit masama yung panahon, pagod ka over the week sa trabaho, yung mga estudyante, pagod sa finals, di ba? Pero nandito pa rin. It's a blessing po, di ba? Kahit na stress ka sa mga exam mo, pumasok, nakarating ka pa rin dito. Pero nakarating ka rito kahit naglakad ka na medyo malayo kasi kulang yung pera mo. Pero nakarating ka pa rin dito. It's a blessing, amen? The truth is our life is full of blessings. Kaya ngayon po, this morning, ang ating pong topic na pag-uusapan, it's about God's blessing. Yan. God's blessing in our life at kung paano tayo tutugon sa mga blessings na ito. Kaya iyan po ang ating title for today, Responding to God's Blessing. Basahin po natin. Amen. Nowadays nga po, no, nakakalungkot din na may mga tao po tayong nakikitang hindi ina-acknowledge yung blessing na binibigay sa kanila ng Panginoon. No? Iba po kasi pag sinabing blessing, it's more on material na bagay lang. Yung iba sinasabing blessing, yung malalaking extravaganza na blessing. Pero yung small things, hindi nila kinukonsider na blessing. At walang panahon para magpasalamat sa Diyos. Maliit man o simpleng bagay na binigay sa atin ng Diyos sa ating buhay, ay kailangan nating pasalamatan ng Panginoon. It's still a blessing po, di ba po? Sabi nga, kahit pag nakikain ka sa kapitbahay, konti man yan o malaki, ganun pa rin yun. Nakikain ka pa rin. Di ba? So, ganun din po ang blessing ng ating Panginoon. Small things man yan, maliit, simpleng bagay, o malaki man yan, it's a blessing. Amen po? Sabi nga po, every gising, di ba po? It's a blessing. Di ba? Kada paggising natin, kasi binigyan tayo ni Lord ng another na buhay, another day. Pwede naman po kasi kung kagabi natulog tayo, hindi na tayo nagising ngayon. So, kaya magpasalamat po tayo sa Panginoon. Sa paggising pa lang po natin, purihin natin ang Panginoon. May iba po kasing mga tao nowadays nga po, no, panay ang complain sa buhay. Di ba? Paggising pa lang, ano ba to? Sarap matulog, papasok na naman. Ganun lagi. Paggising pa lang, reklamo sa trabaho. Ano ba yan? Late na sweldo, daming trabaho. Samantalang ang daming nag-a-apply ng trabaho, hindi matatanggap-tanggap, di ba? Maraming hirap na hirap mag-apply. Sa mga estudyante, di ba? Panay reklamo, ano ba yan? Daming project. Panay ang pa-research ni teacher. Samantalang ang daming mga estudyante, mga kabataan sa lansangan na hindi makuhang makapag-aral, di ba? Dahil kapos sa pera. Yan po ang isang siguro mabigat na problema, no? Sa karakter ng isang tao, yung walang contentment sa buhay, di ba po? Hindi sila makontento kung anong meron sila, kung ano yung binigay ng Panginoon sa buhay nila. Pero maniwala po tayo sa hindi, whether we are follower of Jesus or hindi man ikaw naniniwala sa Diyos. The truth is, pinagpala ka ng Diyos nang higit pa sa iniisip mo at higit pa sa nararapat para sa iyo. Amen? Sa blessing nga po, di ba? Kaya sabihan mo sa katabi mo, you are so much blessed. Amen. Amen. Kaya mahalaga pong maunawaan natin na kung paano po tayo tumugon ng maayos sa mga blessing na binibigay sa atin ng Panginoon. Ang hindi mo po pagpapahalaga o hindi mo pagkilala sa blessings na binigay ng Diyos sa iyo at iniisip mo na nakuha mo ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng sarili mong kakayanan. Nako kapatid, wake up kapatid. Ito ay isang malaking pagkakasala sa Panginoon. Ang nararapat na pagtugon sa mga blessings na dumadating sa ating buhay ay purihin natin ang Diyos. Sabi nga kanina doon sa kanta, luwalhatiin natin siya ng may buong pasasalamat at sa ating puso. The best response to God's blessing is to glorify Him.
meron po tayong 3 points, no, na maaari po nating gawin o sundin responding to God's blessing. ABC. Number 1, A, acknowledge God first. Then number 2, be thankful. God knows best. And number 3, letter C, clearly, faithful obedience works. Amen? So ito po yung passage natin from the book of Luke. Ito po yung story, no? Siguro iba sa inyo, nabasa na po ito. No? Yung story nung 10 lalaki na may sakit na leprosy na pinagaling po ni Jesus. Ito po yung makikita natin sa book of Luke na sinulat din po ni Luke himself. Ayan. So basahin ko na lang po sa inyo. No? Luke 17:11 verse 14. Now on his way to Jerusalem, Jesus traveled along the border between Samaria and Galilee. As he was going into a village, 10 men who had leprosy met him. They stood at a distance and called out in a loud voice, Jesus, Master, have pity on us. When he saw them, he said, go show yourselves to the priest. And as they went, they were cleansed. One of them, when he saw he was healed, came back, praising God in loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. Jesus asked, were not all 10 cleansed? Where are the other 9? Has no one returned to give praise to God except this foreigner? Then he said to him, rise and go. Your faith has made you well. Ito po nga po, nung sinulat ni Luke, no, na itong story na to, na nung panahon na yun, yung busy po si Jesus sa kanyang ministry sa mga tao. No. Sabi nga po rito, no, habang naglalakad si Jesus, doon papunta po siya sa Jerusalem. No? Nung dumaan-daan na po siya doon sa boundary ng Samaria and Galilee, ay nakita po siya ng 10 lalaki na may sakit na leprosy. No? Nasa kalayuan po sila, no? Sa distance sila, at hindi sila lumalapit kay Jesus. At sumigaw na lang sila, Jesus, Master, have pity on us. Maaari ito pong lalaki, 10 lalaki to, nabalitaan na po nila, no? Naririnig na nila yung balita kung paano nagpagaling si Jesus sa mga may sakit. Ganon din po sa katulad nila na may leprosy. No? Nabalitaan na po nila yon. Kaya nandun sila tiwala at nandun yung pag-asa nila na si Jesus ay kaya rin silang pagalingin. Pero instead nalapitan sila ni Jesus. No? Kadalasan, di ba po, yun ang ginagawa ni Jesus sa pagpapagaling. Lalapitan niya, hihipuin niya. Pero dito po, iba yung ginawa ni Jesus. Nung makita po niya yung 10 lalaki na may leprosy, sinabihan niya, go, show yourself to the priest. Kung mababasa po natin, no, yung babalikan po natin kasi dun sa Luke chapter 5 po, meron din po dun pinagaling si Jesus na isang lalaki na may ganong sakit din mo, may leprosy. No? Pinagaling po niya ito at sinabihan niya na pumunta ka dun sa priest. So nauna po niya munang pinagaling bago pinapunta niya dun sa priest. Diba? Yun po yung ginawang pagpapagaling ni Jesus. Unlike po dito sa 10 ito, maaaring siguro po nagtaka sila. No? Teka, bakit pupunta kagad tayo? Hindi pa tayo nilalapitan. Hindi pa nga tayo nihipo ni Jesus. Siguro may ganun sa isip nila. No? Nagtaka sila, pero bakit ganun? Pero maaari din, so sa kalagayan kasi nila, no, na very, na sila, desperate na sila. At dun yung faith nila kay Jesus na kaya silang pagalingin. Sumunod na lang sila, di ba? And they went, and sabi nga doon sa scripture, as they went, they were cleansed. Gumaling po sila habang naglalakad sila papunta dun sa pare, dun sa priest. Sabi nga po dun sa verse 15 to 16, one of them, when he saw he was healed, came back, praising God in a loud voice. He threw himself at Jesus' feet and thanked him. And he was a Samaritan. Isa lang po yung bumalik doon sa 10 may sakit. Isa lang po yung bumalik kay Jesus para po magpasalamat. Sabi doon, praising God in loud voice. Siguro ang lakas ng boses niya, no? Halos sumigaw na siya. At sabi, he threw himself at Jesus' feet. Hindi lang po siya lumuhod. Kumbaga, nagpakadapa siya sa paa ni Jesus para magpasalamat.
punong-puno po siya ng compassion para magpasalamat kay Jesus. Grabe po, no, di ba? Ganun po siya nag-respond o tumugon sa blessing na tinanggap niya. Mas pinahalagahan po niya yung nagbigay ng blessing. So number 1, respond to God's blessing. Acknowledge God first. Di ba po? Who gave us the blessings? Doon po kasi sa 10 lalaki, no, isa lang yung bumalik kay Jesus para magpasalamat. Maaring yung siyam po, na ano na sila, overjoy na sila, di ba? Kasi physically, gumaling na sila. Probably nakalimutan na nilang balikan. Yung healer, nalimutan na magpasalamat doon sa nagbigay ng blessing. Maari inuna nitong siyam na lalaki nito, yung magpunta sa kanilang family, kasi sa kanilang mga mahal sa buhay. Kasi ang tagal nilang tagal nilang na may sakit. Dahil yung mga taong may sakit ng leprosy po, hinihiwalay, ina-isolate. Kaya excited sila, nung gumaling sila, pinuntahan kagad nila yung family nila. At yun ang isang danger po, di ba? Pagdating sa blessing, kung mali po yung ating pagtugon. Sa umpisa, kapag may hinihingi, gustong makamit, talagang babad sa prayer. Di ba? Pero once answered prayer na, okay na. Tama, okay na. Celebrate dito, celebrate doon. Nakalimutan na magpasalamat doon sa nagbigay ng blessings. May instances naman, di ba? Pag nagdarasal para sa increase ng sweldo, 24/7, without ceasing. Pag answered prayer na, nadagdagan nga yung sweldo, nabawasan naman yung oras sa Panginoon. Di ba? Tandaan po natin mga kapatid, na ang maling pagtugon sa mga blessing na nare-receive natin buhat sa ating Panginoon, ay siyang maglalayo sa atin sa Diyos. Kaya dapat nating tularan yung isang Samaritano na bumalik agad kay Jesus para magpasalamat. Nung nakita niyang gumaling siya, nirecognize niya kagad yung healer. Hindi yung healing eh. In-acknowledge niya yung kapangyarihan at kabutihan ni Jesus kaya siya gumaling. Nagpasalamat siya, hindi lang dahil pinagaling siya, kundi nasaksihan niya at nakilala niya ang Diyos. Hindi lang siya pinagaling sa kanyang physical na sakit, kundi mas higit niyang naramdaman yung pagmamahal na pinakita ni Jesus. Kaya bumalik agad siya kay Jesus para purihin at pasalamatan. Sabi nga doon, patira pa, tama, tira pa siya. Sa paa ni Jesus. Ito po yung nagpagpakita ng humility, di ba po? Pagpapakumbaba sa harap ng Diyos. Ang pinakitang humility ng Samaritanong ito ay pagpapakita ng tunay na pagpapasalamat. He prioritized the blesser rather than the blessing. Amen? Now, bigyan ko po muna kayo ng konting kumbaga konting kaalaman sa sakit na leprosy po, di ba? Sa Tagalog nga po ito daw yung ketong, di ba? Ito po kasi nung unang panahon, ito po yung parang pinaka malalang sakit sa kapaligiran, no? Di pa kasi uso COVID noon, no? Ito po yung sakit na talagang iniiwasan ka ng mga tao, ina-isolate ka, di ba? Ito po yung sugat na hindi gumagaling. Tapos lumalala siya, kinakain po niya yung laman mo, pati yung buto mo. Hanggang unti-unti na matatanggal yung tenga mo. Parang ganun. Ganun siya kalala. Kaya ginagawa ng mga tao, ina-isolate sila sa community, sa society. Nilalayo sila para hindi sila makahawa. No? Para hindi pa. At even yung boses nila, apektado din. Kahit kung mapapansin nyo, no, sa mga pinagaling ni Jesus sa mga taong may leprosy, sinabihan niya na magpakita sa priest, di ba? Yun lagi ang sinasabi ni Jesus. Kasi po, nung unang panahon nga po, no, yung mga may sakit na leprosy, yung katulad nito, o yung mga malulubang sakit o may kapansanan, chine-check po sila ng mga religious leaders o yung mga priests. Sila po yung nag-a-assess. O kung chine-check nila kung wala ka ng pag-asang gumaling, de-declare na nila itong unclean at ilalayo ka na sa society. At kung halimbawa naman, katulad nga nito, nakita nila na bumalik at nakitang gumaling, sila po mag-a-assess nun at magko-confirm kung talagang gumaling na sila.
At isa pa nga po, dahil sa mga paniniwala ng mga religious leader noon, na kapag ikaw may malubhang kapansanan, katulad ng mga paralyzed, ng mga bulag, ayan. Kinukonsider nila itong maduming tao, or unclean. Ang paniniwala kasi nila, yung mga leader na ito, kapag may ganun kang kapansanan, ay may ginawa kang malaking pagkakamali. May nagawa kang kasalanan, or even yung parents mo, may ginawang pagkakamali. Yun po yung pagkakaintindi nila. Kaya dineclare nila na yung mga may sakit at kapansanan na unclean people. At ilalayo ka nila sa society, even sa family mo. Kaya nakita po ni Jesus na itong 10 lalaki na ito, nagpakita po sila ng faith, no? Maaring nandun lang sila sa malayo, no? Hindi sila lumapit. Dahil alam nila yung katayuan nila na unclean sila. Dineclare silang unclean. Kaya nung nakita sila ni Jesus, naramdaman kaagad ni Jesus yung compassion niya para pagalingin ang mga ito. Naramdaman niya, nakita kaagad ni Jesus na hindi lang physically healing ang kailangan ng 10 tao nito. Nakita ni Jesus na mas kailangan nito ang kagalingan ng kanilang puso. Nais ng Diyos na makita nating lahat na ang ating puso ay mapanling lang. At ito ay mas malubhang sakit kaysa po dun sa sakit sa balat. No? At mas kailangan bigyan ng atensyong pagalingin. Siya lang, tanging si Jesus lang ang tanging makapagpapagaling sa sakit ng ating spiritual. Sabi po sa Jeremiah 17 verse 19, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? Kaya ito pong second respond natin sa God's blessing. Be thankful. God knows best. Yan. God knows you better than you know yourself. Tama po ba? It is written in Psalm 139 verse 1 to 4. Sabi dito, you have searched me, Lord, and you know me. You know when I sit and when I rise. You perceive my thoughts from afar. You discern my going out and my lying down. You are familiar with all my ways. Before a word is on my tongue, you, Lord, know it completely. Alam po ng Diyos ang mas kailangan natin. Alam niya kung ano ang nararapat sa atin. Alam niya kung ano ang makakabubuti sa atin. Katulad nga po nitong 10 lalaki na ito. Gayon din po tayo. We are all sick with sin. Unclean before the Holy God. Kaya alam po ng Diyos na mas higit nating kailangan ang kagalingan natin spiritually rather than physically. Remember po yung story po ng paralyzed man na binaba, di ba po, from the roof. Na makaharap niya si Jesus, sinabi sa kanya ni Jesus, friend, your sins are forgiven. Hindi po siya kagad pinagaling Kasi alam ni Jesus na mas kailangan ng tao na yun ang kagalingan spiritually. Same with us. Mas kailangan niyang pagalingin tayo spiritually. Yung ating pag-iisip, yung ating puso. Para mas lalo tayo maging matatag. Kung may sakit man tayo, hindi niya pagagalingin kagad. Mas importante yung yung feeling natin, yung kalooban natin na mas matibay nating labanan yung sakit na meron tayo. Kasi kung mauuna po niyang pagagalingin yung physical mong sakit, at may iwan yung kalooban mo, bibigay ka din. Di ba po? Iisipin mo, naku, ano tong sakit ko? Hindi gumagaling. Hindi ka talaga gagaling kasi yun ang iniisip mo. So yun po, mas alam ni Lord na kailangan muna kitang pagalingin spiritually bago ang iyong physical. Katulad nga po kapag isang tao ay may sakit na leprosy, di ba po? You will be separated sa community at sa society. So ganun din po ang nagagawa ng kasalanan sa atin. Ito'y nagdudulot ng pagkahiwalay natin at pagkasira ng ating relasyon sa mga mahal natin sa buhay. Sa mga kaibigan natin, sa mga family, sa mga kapatiran natin. At higit sa lahat, ang kasalanan po ang maglalayo sa atin, sa Diyos.
Look what says in Isaiah 59 verse 2. But your iniquities have separated you from your God. Your sins have hidden His face from you so that He will not hear. Kaya kung ang Diyos lamang ang makakapagpapagaling sa malubhang sakit natin, gayon din po ang Diyos lamang ang makapagpapagaling sa ating spiritual na sakit. Yung ating puso at ating damdamin. Sabi po sa Romans 6 verse 23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Amen? So ang pagiging proud po o pagiging mapagmataas ng isang tao para hindi aminin sa kanyang sarili na siya ay may malubhang sakit spiritually, ang siyang pangunahing dahilan po kung bakit hindi niya marireceive ang kaligtasan ng Diyos through Jesus Christ. Madalas po kasi sinasabi, of course, nagkakamali tayo, tao lang, syempre naman, pero hindi naman ako ganun makasalanan. Mabuting tao pa din ako. Ganon din po yung mga Pariseo noon eh. Masyadong bilib sa sarili nila na sinasabi nila na sila ay mabubuting tao at wala silang kasalanan. Kaya hindi po nila nare-receive yung kaligtasan ng Diyos. Generally speaking po, kung iisipin po natin na okay tayo, di natin kailangan ng prayer, wala talaga tayong marireceive kay Jesus. Dahil kung di ka tatawag sa Kanya, you're okay eh. Di ka magpe-pray, di ka makipag-usap. Same with these 10 men na may leprosy. Kung inisip nila na hindi sila, may sakit kami pero we're okay, hindi po sila tatawag kay Jesus at hihingi ng awa. Masasabi nga po natin, di ba, dito sa story na to, yung nag-iisang Samaritano na bumalik upang magpasalamat kay Jesus, ay may mas higit na na-receive na blessing sa Panginoon. Aside nga na gumaling siya doon sa sakit niya, pinagaling din siya ni Jesus spiritually. Pero ganun pa man po, no, ang pagpapagaling doon sa mga taong ito ay naglalarawan. Nagsasabi po kung anong ginawa ng Diyos sa mga kaluluwa ng mga taong tumatawag sa Kanya para sa kaligtasan. For His salvation. Agad niya tayong nililinis sa lahat ng ating mga kasalanan. He clothed us with the perfect righteousness of Jesus. He restores us and heals our souls. Kaya kapatid, we need to understand na mas alam ng Diyos kung anong mas nakakabuti po sa atin. Sa atin pong mga anak niya. Kung may mga prayers po tayo na hindi natin nare-receive, piliin pa rin po natin magpasalamat dahil may mas magandang bagay po siyang nilaan at ipagkakaloob sa atin. Tingnan nga po natin ang katuruan ni Luke sa chapter 11, verse 11-13. Which of you fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, though you are evil, know how to give good gift to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Natatandaan ko nga po dun sa lumang commercial, sabi, Mom knows best. Hindi po. It's God knows best. Amen? Then ang third proper response to God's blessing is clearly faithful obedience works. Ito po yung tapat nating pagsunod sa mga pinag-uutos ng Panginoon. Doon nga po, doon sa paraan ng pagpapagaling doon sa 10 lalaki, kakaiba doon sa pagpapagaling ni Jesus doon sa isang lalaki may sakit ng leprosy, no? Sa chapter 5 nga po. Pero in any case nga po, pareho silang pinagaling ni Jesus. Pareho po silang nag-obey kasi. It was a test of faith for them to go without any evidence of healing. Hindi pa sila gumagaling. Pero sinabi ni Jesus sa kanila, go to priest. Di ba? Na-imagine ko lang din po, no? Siguro kasi, usually, di ba, sa isang grupo, di ba, pag may gagawing decision, talagang nagdidebate pa, di ba? Sinabi po dito sa scripture, wala naman po sinabi na nagtalo-talo pa sila or ano. Basta nung sinabi ni Jesus, sunod kagad sila, di ba? Na-imagine ko lang po, di ba, sa mga magkakabarkada o sa isang group, no? Siguro, nag-iisip sila din na,
Teka, tutuloy ba tayo? Pupunta ba tayo doon sa priest? Hindi pa nga tayo pinagagaling ni Jesus, di ba? May nagsasabi, hindi, wala na tayong choice. No choice na tayo. Si Jesus na yan. Go, sunod lang tayo, di ba? Malamang may sumagot, bakit yung ginawa niya doon sa isang may sakit na leprosy? Pinagaling niya muna bago pinag-report sa priest. Bakit tayo magre-report muna sa priest? Bakit hindi pa niya tayo pinagagaling? Mga ganong nagtatalo sila, nagbubulungan pa sila. Pero sabi nga nung isa, na wala namang mawawala sa atin kung susunod tayo sa pinagagawa niya. Let us obey. So, yung naging decision nila, siguro nga, sumunod sila. Punta sila, hindi pa sila magaling, di ba? Sabi nga, bakit ganun, no? Nagtataka siya habang naglalakad sila. Pero sabi nga, kailangan natin sumunod. So wala naman po talaga nasulat doon sa scripture, no? Basta sinabi lang na, imagination ko lang po yun habang binabasa ko. Pero ang totoo po nun, pagkasabi lang, sumunod po sila. Wala pong ibang sinabi. Basta sinabi lang, sumunod sila. When he saw them, he said, "Go, show yourself to the priest." At sabi, as they went, they were cleansed. So sabi ko nga, chinek ko doon sa MBB Tag version. Ayan, Mabuting Balita Tagalog version. Sabi po doon, pagkakita sa kanila ay sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Di ba po, habang naglalakad sila, nakita nila, uy, parang gumagaling na ako. Tumutubo na uli yung tenga ko. Parang ganon. Lahat po sila gumaling at na-restored. Yung mga bahagi po ng katawan nila nagbalikan. Yung isa, hinihila pa yung paa, di ba? Pero ngayon, straight na siya maglakad. So, masayang-masaya sila. Kaya nga po, gumaling sila dahil sa kanilang faithful obedience. Tapat na pagsunod. Kaya mga kapatid, katulad nga po nitong 10 lalaking ito, kung gusto nating mangyari ang isang miracle sa ating buhay, ay kailangan lakaran po natin ang ating pananampalataya. Upang maranasan po natin ang transformation sa ating buhay. Kagaya nga po ng tinuro sa atin ni Apostle Paul sa 2 Corinthians 5 verse 7, we walk by faith, not by sight. Tandaan po natin ang promise ni Lord para sa ating lahat sa Deuteronomy 28 verse 1. Sabi po rito, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. Actually po doon sa kabuuan po nung buong chapter nito, makikita po natin doon yung lahat ng blessings kung susunod po tayo sa Panginoon. So, ina-encourage ko po na basahin niyo po yung pag-uwi after service. Basahin niyo po yun. At kung makikita nga po natin, itong 10 lalaki ito, nagpakita po sila ng matinding pananampalataya o faith kay Jesus. Nagtiwala sila sa kakayahan at kapangyarihan ni Jesus at sumunod lang sila sa pinagawa nito. Maari po yung Siyam nga po nagpakita ng kanilang faith. Kaya lang, mas pinili nilang magsaya dun sa mga tao na na-miss nila, na hiniwalay sa kanila. The 9 got what they wanted from God in terms of healing bodies. At doon na lang natapos 'yon. Nakontento na sila doon na nakamit na nila yung healing Okay na sila. Hindi na sila bumalik kay Jesus para ma-receive yung mas higit na blessing. Ang salvation ng kanilang souls. Na-receive po nitong 9 na lalaki na yung temporal benefit of healing bodies. Tanging yung isang Samaritano lang po ang bumalik upang magpasalamat. At na-receive niya yung mas magandang blessing. Yung paglinis at paggaling sa kanyang mga kasalanan. Ang sabi ni Jesus dun sa verse 19, then Jesus said to him, rise and go. Your faith has made you well. Amen? Kaya sunod lang po tayo sa mga pinagagawa ng ating Panginoon. Sabihin po natin sa katabi mo, don't say no when God say go. Amen. Amen. Wag po tayong, don't say no. Diba? Pag sinabi ni Jesus, go. Go tayo. Amen. Kaya kapatid,
Posibleng makatanggap po tayo ng espesyal na blessing sa isang tao mula sa isang tao mula sa Diyos bilang sagot sa mga prayers po natin. Tulad nga po ng pagpapagaling dito sa mga malubhang sakit, sa karamdaman, pero hindi po nila nakakamit yung pinakamagandang blessing sa lahat. At pag na-recognize nila na binayayaan na sila ng Diyos ng pansamantalang blessing, hindi tayo dapat masatisfy doon at hindi tayo dapat tumigil doon. We have to continue to seek God at hilingin natin yung blessing na pang-eternal, which is God's salvation. Amen?